Muy bien, comencemos la lección 55, Spanish filler words, o en español se dice muletillas. Muletillas. So ano ba itong filler words? Okay? What are filler words in Spanish o muletillas? Ang filler words ay mga salitang ginagamit habang nag-iisip tayo o nag-aayos ng idea or in-organize natin yung thoughts natin habang tayo ay nagsasalita. So kumbaga pampahaba, no? Habang nag-iisip tayo kung ano yung susunod nating sasabihin. Hindi sila nagbibigay ng bagong impormasyon pero ginagawang mas natural ang conversation. So for example, sa English, 'di ba, yung actually, basically, yung mga ganun. I mean, well, yung mga pampahaba, kumbaga pampalaman. Sa Tagalog yung parang sa totoo lang, 'di ba? Actually, gumagamit rin tayo ng actually sa Tagalog, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Ayun, alam mo 'yun? So yung mga ganung mga phrase or mga salita na filler, pangpapuno, 'di ba? To fill para punuin, 'di ba? So sa Spanish, meron rin tayong tinatawag na muletillas or filler words. Spanish speakers also use many filler words in daily conversations. So ang pag-aaralan lang natin ngayon is yung common kasi ang dami niyan. May variety pa yan, depende kung nasaang bansa ka. So pag-aaralan lang natin yung mga common. So kung gusto nyong medyo magtunog native, no, maganda ay i-memorize nyo yung ilan sa mga filler words para magtunog native po tayo. So number one is pues. Pues. Sa ibang bansa nawawala yung S. Pwe. Pero 'di ba sa Tagalog ginagamit natin 'yan, 'di ba? Pues, parang ginagamit rin natin na filler sa Tagalog, eh. So ang ibig sabihin niyan ay well, so, kasi, so marami siyang meaning. But basically pampapuno lang siya, 'no? Filler lang siya. So for example, pues no sé qué decir. Well, I don't know what to say. Parang 'yan, pues hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. So 'yun, pwede mo siyang ilagay sa sentence. Pues, pues no sé qué decir. Ayun. Número dos, example. Pues vamos a empezar la reunión. Well, let's start the meeting. Bueno, o parang ano, pues simulan na natin ang meeting. Bueno is another filler word. Mamaya di-discuss natin. So number one is pues. Repitan conmigo. Pues. Kung gusto mong gayahin yung mga Venezolano o ibang mga native speaker na nawawalang S, pwe. Pwe, no sé qué decir. Diba yan? Next, bueno. Bueno. So, it's another term or word when you want to say okay or well. Bueno. For example, bueno, vamos a comenzar la clase. Well, let's start the class. Sige, sisimulan na natin ang klase. Sa Tagalog, ginagamit rin natin yan, di ba? Bueno, bueno, simulan na natin ang klase. Ayan. So usually na-inculcate natin yung word na bueno even in Tagalog or Filipino language. Another example, bueno, creo que tienes razón. Bueno, creo que tienes razón. Well, I think you are right. Bueno, sa tingin ko tama ka. Ayun. May mga Spanish filler words na walang direct translation sa Tagalog. So take note of that, ha. Maraming, hindi lang filler words, maraming Spanish words na walang direct translation sa Tagalog. Baka kasi bawat word na pinag-aaralan natin dito sa Spanish course natin, hinahanapan nyo ng Tagalog. Minsan walang direct translation. Ma-encounter nyo yun. Or minsan walang English pero may Tagalog. No? So be aware, hindi lahat ng Spanish words, hindi lahat ng Spanish expressions, hindi lahat ng idiomatic expressions sa Spanish ay merong Tagalog counterpart. Okay? Number three, este. Este na pag-aralan natin ay this, di ba? Pero pwede rin yang filler word sa Spanish na ang ibig sabihin parang so for example, quiero preguntar algo. I want to ask something. Gusto kong magtanong ng isang bagay. So, Another example, no recuerdo su nombre. I don't remember his name. Hindi ko maalala ang pangalan niya.
No recuerdo su nombre. So, yun. Number 4, Osea. Osea. Siguro, sino na nakarinig sa inyo yan? Usual yan, naririnig natin sa native eh. Osea, Osea. Okay, so ibig sabihin yan, in other words, or sa madaling sabi, ayun, di ba? For example, no tengo hambre, o sea, ya comí. I'm not hungry, I mean, I already ate. Hindi ako gutom, ibig sabihin, kumain na ako. So yun, o sea. Another example, es muy caro, o sea, no puedo comprarlo. It's very expensive, I mean, I can't buy it. Mahal siya. Ang ibig sabihin, hindi ko siya kayang bilhin. O sea. Another term is es decir. Es decir, pero mas colloquial yung o sea. Next, this one, very familiar. Entonces, kahit sa mga telenovela, di ba? Kahit sa mga telenovela sa Tagalog. Entonces, ayan. So, therefore. Actually, may iba pa yung meaning, pero as a filler word, ginagamit natin siya pag mayroong conclusion o resulta. For example, entonces, vamos a estudiar ahora. So, parang nagko-conclude ka. So, let's study now. Kaya mag-aral na tayo ngayon. So, for example, mañana tenemos examen. Entonces, vamos a estudiar ahora. So, may conclusion ka. Another example, no tienes dinero. Entonces, no puedes comprarlo. So, merong cause at merong result or conclusion. So, you don't have money, therefore, o so, you can't buy it. Wala kang pera, so ano yung dahilan or conclusion, kaya hindi mo iyon mabibili. So, yun yung ginagamit. Doon natin ginagamit yung entonces. Number 6. Aber. Ginagamit rin natin ito sa Tagalog. Aber, aber, aber. Diba? Ganun. May gumagano tayo, diba? So, ang ibig sabihin niyan ay, Naalala ko yung aver, Bro Darcy. ano yan? Naalala ko yung word na aver. Oo, ayun. Kasi may, So, may akibat na ano yan eh, pamewang, ganun. Aber! aber, tingnan nga natin. Actually, redundant yun eh. Aber, let's see. O aber, tingnan nga natin. Kasi yung aber, ang ibig sabihin nun, let's see. So, pag sinabi mong aber, tingnan nga natin, redundant na yun. So, aber, muéstrame tu tarea. Let's see, show me your homework. Tingnan natin, ipakita mo ang homework mo. So, a ver, another example. A ver, creo que esta es la respuesta. Let's see. I think this is the answer. Tingnan natin. Sa tingin ko, ito ang sagot. A ver. Ayun. Another filler, ito hindi ko siya nagagamit. Mas ginagamit ko kasi yung pues. Pero merong filler na ang filler ay pues nada. Hindi naman yan ibig sabihin ay well nothing. Ang ibig sabihin niyan ay anyway, o well then, or alright, alrighty, alright then sa English. So for example, pues nada, seguimos trabajando. Parang anyway, we continue working. Or sige, or anyway, magpatuloy na lang tayo sa trabaho. So, 'di ba sa Tagalog, ginagamit rin natin yung sa Taglish. Anyway, magpatuloy na lang tayo sa pag-aaral. Ayun. So, pues nada, seguimos trabajando. Example 2, pues nada, hablamos mañana. Well, anyway, we'll talk tomorrow. Sige, o anyway, mag-usap na lang tayo bukas. Ayun. So, pues nada. Number 8, sabes, sabes, alam mo yun, o alam mo, you know. Por ejemplo, es muy difícil, sabes? It's very difficult, you know. Mahirap siya, alam mo yun, 'di ba, sa Tagalog. Alam mo yun, alam mo, 'di ba? Sabes. Another example, estoy muy ocupado hoy. Sabes? I'm very busy today, you know. Busy ako ngayon, alam mo 'yun? Ayun. So, kung pag gusto mo sabihin, alam mo 'yun? Sabes? Merong maraming version 'yan sa iba-ibang bansa. So, for example, dito sa Argentina, mas ginagamit nila yung word na "viste." Did you see? Pero ibig sabihin nun parang, alam mo 'yun? "Viste?" So, baka meron or sa Bolivia, 'di ba? "Nobe?" Nobe? So, hindi ko alam kung sa inyong mga bansa baka may ganun rin kayo. So, alam mo 'yun? Sabes?
Ayun. Okay? Next, verdad. Verdad. O, por ejemplo, en Colombia, mas naririnig ko, cierto. Cierto. Right? Isn't it? Tama ba? Di ba? Ayun. So, for example, hace mucho calor hoy. ¿Verdad? It's very hot today, right? Mainit ngayon, di ba? ¿Te gusta el café? ¿Verdad? You like coffee, right? Gusto mo ng kape, di ba? Ayun. So, verdad or cierto? So, verdad is katotohanan, di ba? Truth. Pero pag gamit siya as Spanish filler, it means right. Tama, di ba? Isn't it? Ayun. So, verdad, cierto. Next, digamos. Digamos. Sino na nakakarinig nito? 'Di ba? Usual yan sinasabi ng mga kapatid. Hermano, digamos. No, 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 no. So, digamos is from the verb decir. 'Di ba? Decir pero subjunctive or pautos. So, ang ibig sabihin niya na sabihin na natin ngayon, let's say, ayun, digamos que estoy un poco cansado. Let's say I'm a little tired. Sabihin na natin medyo pagod ako. Digamos que estoy un poco cansado. Or another example, digamos que no tengo tiempo hoy. Sabihin na natin wala akong oras ngayon. O let's say I don't have time today. Ayun, digamos. Next, en realidad. En realidad. Yan yung actually. Pag gusto mong gamitin yung filler na actually, ayun, en realidad. Hindi actualmente kasi iba yung meaning ng actualmente sa Spanish. Siguro pag-aralan natin next time yon. Pero pag gusto mong sabihin yung actually, ayun, di ba, may sa mga konyo, sa Pilipinas, ano yan common. Actually, I don't wanna go out today. En realidad, no quiero salir hoy. Sa totoo lang, ayoko lumabas ngayon. En realidad, me gusta estudiar español. Actually, I like studying Spanish. Sa totoo lang, gusto kong mag-aral ng Spanish. Ayun. Okay? Next, más o menos. Más o menos. More or less. Or kind of. For example, estoy más o menos cansado. Medyo pagod ako. Oh, I'm kind of tired. Hablo español más o menos. I speak Spanish more or less. Nakakapagsalita ako ng Spanish ng kaunti. So, kumbaga may ini-estimate ka, hindi siya super, hindi rin naman siya kolela. Parang gitna. Ayun. Más o menos. Okay, next. Así que. Así que. Ibig sabihin rin yan ay so or therefore. Minsan na pwede nating gamitin either así que or entonces. Okay? So for example, terminamos temprano, así que vamos a comer. We finished early, so let's eat. Natapos tayo ng maaga, kaya kakain tayo. So yung kaya, merong conclusion. Another example, tengo mucho trabajo, así que no puedo salir. I have a lot of work, so I can't go out. Marami akong trabaho, kaya hindi ako makakalabas. Tengo mucho trabajo, así que no puedo salir. Next, mira, mire. Or in Mexico, mas común, oye, oiga. So pwedeng look or listen. Mirar is to look, oír to hear. Diba? So, for example, mira, esto es muy importante. Look, this is very important. Tingnan mo, importante ito. Sa Mexico, and maybe sa mga bansa kung nasa kayo, baka marinig niyo yung oiga, oye, oye, esto es muy importante. Ayun, mas gusto nila yung oír. Next, example 2, mire, necesito hablar con usted. So again, mira, informal, mire, formal. Listen, I need to talk to you. Makinig po kayo, kailangan ko kayong makausap. Ayun. So, mira, mire, oye, oiga. Formal or informal. Next, la verdad. La verdad. Oh, very familiar tayo dyan. Ang dito, ang literal meaning yan ay ang katotohanan or the truth. Pero dito, more on honestly, sa totoo lang. Ayun. La verdad, estoy muy cansado.
Honestly, I am very tired. Sa totoo lang, pagod na pagod ako. Another example, la verdad, no entiendo la pregunta. Honestly, I don't understand the question. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ng tanong. In other countries, for example, in Mexico, mas ginagamit nila yung term na la neta. La neta. Ano rin yan? Same rin, honestly. La neta. Dito sa Argentina, la posta. So baka sa inyong mga lugar merong ibang version ng la verdad. Pero in general, yun. Honestly, la verdad. And, of course, naririnig ko na to dati nung bata ako sa mga, ano ba natin, mga serye natin sa Pilipinas. Me entiendes? 'Di ba? Ang basa pa natin, me entiendes? So, me entiendes from the verb entender, to understand. So, do you understand? Naiintindihan mo ba? For example, es complicado. ¿Me entiendes? It's complicated. Do you understand? Medyo komplikado. Naiintindihan mo ba? ¿Me entiendes? Necesitamos estudiar más. ¿Me entiendes? We need to study more. Do you understand? Kailangan nating mag-aral pa. Naiintindihan mo ba? Sa Tagalog kasi ginagamit ito ng mga kontrabida, di ba? ¿Me entiendes? Sino ba nakakarinig nun dati? So, ayun. Yan sa Princess Sarah. Oh, ¿me Entiendes? entiendes? O si Princess Sarah Mm. daw. Si Miss Menchin ba nagsabi niyan? Hindi, yung teacher na ano, yung nung Balbasarado, yung teacher mo sa Okay. Spanish. Naalala mo pa, ah. Okay. Oo nga, na Spanish nga pala dun sa Tagalog version ni Camille Prats. Kasi 'di ba yung original nun is French. Opo. Okay. So sige, practicein natin ang ilan sa mga dialogue. Brad Dan, ikaw muna si Ana. Brad Christian, ikaw si Carlos. Ah. So babasahin ko muna. Bueno, entonces, ¿qué hacemos hoy? Pues no sé, tal vez podemos ir al parque. A ver, sí, suena bien. Entonces, vamos a las 4, ¿verdad? Claro, nos vemos allí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos hoy? Pues, no sé, tal vez podemos ir al parque. A ver, sí, suena bien. Entonces, vamos a las 4, ¿verdad? Claro, nos vemos allí. Perfecto, muy bien. Another conversation entre Pedro y María. Bueno, ¿te gusta estudiar español? Pues sí, pero es un poco difícil. Sí, o sea, la gramática es complicada. Más o menos, pero me gusta aprender. Entonces, debemos practicar más. Claro, vamos a estudiar juntos. Brad Percy, Pedro, Jan, María. Bueno, ¿te gusta estudiar español? Pues sí, pero es un poco difícil. Sí, o sea, la gramática es complicada. Más o menos, pero me gusta aprender. Entonces, debemos practicar más. Claro, vamos a estudiar juntos. Muy bien. Okay, next, choosing food. Luis y Sofía. Luis, a ver, ¿qué quieres comer? La verdad, tengo mucha hambre. Bueno, podemos comer pizza. Sí, o sea, pizza siempre es buena idea. Entonces vamos al restaurante. Perfecto, vamos. A ver, ¿qué quieres comer? La verdad, tengo mucha hambre. Bueno, podemos comer pizza. Sí, o sea, pizza, pizza, pizza siempre es buena idea. Entonces vamos al restaurante. Perfecto, vamos. Muy bien. Okay. So, ito yung English translation niya. Ayan. I-screenshot nyo na lang, no? Ayan. Muy bien.